초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Nakaalis na si Carlo kanina pa pero hito pa rin ako, naghihinang nakaupo. Minahal ng sobra? Baka ginago ng sobra. I said, hindi ako naniniwala. Kasi kung totoo yan, bakit niya ako sinaktan? Kung totoo yon, bakit ginamit niya lang ako at hinayaan pagkatapos? Anak, napatingin ako kay Papa na nakaupo na lang ngayon sa upuan kaharap ko. Pa, I'm sorry about dun sa pagdadrive kong hindi nag-iingat. I was just... Paano ko nga ba sasabihin ang nangyari kanina? Tired. May hindi ka ba sinasabi sa amin? See? Kilala niya na ako, kaya hindi siya naniniwala sa simpleng pagod lang ang naranasan ko. Si Zyron po, he's here. Nagkausap kami kanina pero hindi naman maayos. Nagkasagutan lang kami the whole time and iniisip ko yon while driving, so I bit my lip and looked down. Sinabi mo na? Umiling ako. Hindi ko kaya pa. Tumango lang siya, a signal that he understand. Hindi na ako mangingialam kung kailan mo sasabihin sa kanya ng totoo. Whatever your decisions, suportahan kita. It's up to you, Kiana. Ngumiti ako. He understands. My parents do. Thank you, Pa. Tumayo siya to hug me and I hug him back. At sino naman yung Carlo? He's a friend. Kaibigan po talaga siya ni Zyron. May nakalam na kaibigan niya. Tumango ulit ako. Yes, pero sinigurado ko naman po na hindi niya sasabihin ang about sa mga bata. Pero kahit ganun, ang sinabi niyang hindi pa rin ako kampante. Zyron is his closest friend. And before mangyari yun, I'll punch that Olivier's face first. Tumawan lang ako ng tipid. You're not gonna change your mind, are you? He deserves it. Actually, kulang pa ang isang suntok sa sakit na ginawa niya sa'yo. I hug him again. Hay nako pa, dahil tatay kita, I'll support you too. We both chuckled. Kung pwede lang, isuggest na bitinin siya pati warik habang hinahataw ng malaking bakal na chain eh. O siya, pumasok na tayo at hinihintay ka pa ng anak mong si Akira. At saka i-check mo na rin yung dalawa. Right, lasing na lasing pa naman si Amira. Si Kiara kaya yung gising? Biro ko. Hanggang ngayon kasi nalilito pa rin sila mama. Anong palatandaan mo sa dalawa? Kumunot ang noon niyang tanong. We're heading inside the house now. I'll explain to him naman kung ano ang pinagkaiba sa mukha ng dalawa, though minimal lang. Don't worry pa, habang tumatagal, hindi na kayo malilito. Hay nako, sana nga at lagi na lang akong pinagtritripan ng dalawa. Tumawa naman ako. Maybe the twins were enjoying playing guess who's who with her lolo. Diretso na ako sa kwarto namin ni mama mo. Pakisabi na lang sumunod na lang siya. Yes pa. Good night. I kissed his cheek and he kissed my forehead. Good night. Umaga na nang magising ako dahil sa mga halik ng kambal sa akin. I smiled. The best thing when I opened my eyes every morning is that nakikita ko ng mga anghel ko sa tabi ko. Good morning, Mama. Bati ng dalawa. Niyakap ko sila pareho at kiniliti. Good morning. Nagsitawa na naman silang pareho. Mama, tara na sa baba. Alright, let's go to your chef muna. Napangiti na lang ulit ako when they screamed in delight. She's here? Kiara screamed. Nasaan pong kwarto, Mama? Hindi naman sila excited na makita ang chef nila, no? Katabi lang ng kwarto natin. I answered, and before I could even got off from bed, ay nag-uunahan na silang sa paglabas at iniwan na ako. Hay nako. I just fixed my hair and pumasok muna sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush bago sinundan ang dalawa.
Of course, kagabi ay pinalitan ko muna ng suot ng dalawa at hinilamusan na sila pareho. Ali is not drunk pero hindi niya kayang gumising pa. Kagabi, supati siya ay inesikaso ko na rin bago ako pumasok sa kwarto namin ng kambal. When I opened the door, there are nagkukulitan na ulit. Kumindat sa akin si Amira. "Good morning, Mommy," she greeted. I rolled my eyes. Nang makalapit ako, she kissed me on my cheeks, sabay bulong ng, "Let's talk later." "Of course, Amira," sagot ko. "Let's go na and eat sa baba," pag-aaya ko. Aye, Mommy," sabi ng tatlo, while Ali was just watching them smiling. Bumaba kami at nabutan namin sila Mama at Papa na nasa sala na rin. Nang makita kami ay agad na sumilay ang ngiti nila. "Good morning everyone," bati ni Papa. "Good morning Tito, Tita," bati ni Amira. "Good morning po," sabi naman ni Ali. Lumapit ang kambal sa kanila at nahalikan sila pareho. And I did the same. "Good morning." "Tara na at kumain, Amira, Ali. Ayos lang ba kayo, mga anak? Hindi naman masakit ang ulo nyo?" tanong ni Mama. "Medyo masakit po dahil sa hangover." Ngumiti siya pero parang ngiwi na rin. Ito na nga ba ang sinasabi ko? "Hay nako, Amira Suarez, at pasensya na rin po sa abala kagabi," she said. "Ayos lang naman po ako, tita. Salamat po," sabi naman ni Ali. "Nako, walang problema. O siya, tara na at kumain. I also prepared soup para sa inyong dalawa at nang makainom na rin kayo ng gamot." Tumango kami, lahat sa dining area. Kinalabit ako ni Kiara. "Mama, what's hangover?" Nakapasok naman kami kahit papaano. Alam niyo naman si Amira, hindi siya uma-absent kahit anong mangyari. Pero imbis na sa mismong branch ko kami dumiretso, ay sumama na lang ako kay Amira sa main branch. The boss will talk to me. Nang makapasok kami sa office niya, ay niyakap niya ako bigla. "Oh, I'm sorry, Kiana. Alam ko naman na tatanungin mo ako kung bakit ako naglalasing kagabi. That's why kailangan kitang makausap dahil alam ko naman na you're not gonna stop asking. This woman knows me really well." "Yep, at bakit ka nga naglasing kagabi, Aber?" "I saw her. She tried to talk to me." Sabi ko na nga ba at hindi nga lalaki ang problema niya. Though the way her expression changed into being mad, alam ko na kung sino ang tinukutukoy niya. But I have to be sure. "Your mom?" "Yes." This time, lungkot naman ang nakikita ko sa mukha niya. She said she's sorry and I should take her always. She wiped her tears. How could she say that nang ganon-ganon lang? After how many years magpapakita ulit siya? Tapos sasabihin, she's sorry and I should take her? That's bullshit. I hug her. Kaya naman pala nagpakalasing to. I understand. She's hurt, lalo na kapag usapang mami. She'll easily break down, masungit, matapang, maldital. Ilan lang ang mga ito kung paano siya i-describe ng mga tao. Hindi nakakakilala sa kanya, but she's also a fragile as glass when it's come about her mom. I hate her even more. Hindi na lang sana siya nagpakita. I hate her. She sobbed. I hate her for making me like this. She love her. Alam ko namang kahit ilang beses niyang sabihin na she hates her mom, alam ko na mahal niya pa rin ito. Nasasaktan lang siya dahil sa ginawa ng mami niya. That's why she's like this. I don't want to say something. Naiintindihan ko siya sa mga oras na ito. Nasasabihin niya lang yun dahil nasasaktan siya. I just wanna hug her at para iparating na nandito lang ako. She could cry as much as she wants. Makikinig at dadamayan siya. Sa akin lang naman nagkakaganito. She's like a baby now. I'm sorry, Kiana. Saksi ka na naman sa pagdadrama ko. Humiwalay siya sa yakap. I wipe her tears off. Don't be sorry, baby. Nandito lang ako.
Ngumiti siya tapos niyakap ulit ako. Thank you. Nako, walang anuman, pero next time, huwag ka nang uminom. Tinignan niya naman ako nang nagtatanong, do you even remember kung ano ang mga pinagagawa mo kagabi? I asked. Tell me. Pumikit siya. Wala akong maalala. Just don't drink and get drunk. Next time, naghuhubad ka lang naman kapag lasing. Sinasabi ko sa'yo, Amira ha. Mabuti na lang at nasa bahay ka at si Ali ang kasama mo sa kwarto. Paano kung lalaki ang kasama mo, Aber? Nako, talaga, makukurot kita sa singit. Yes, pagpasok ko sa kwarto na kinalalagyan nila kagabi, she was there taking off her clothes. You're lying. Holy shit. I'm sorry, hindi ko alam. Okay. Okay lang naman na as long as you're with someone na hindi ka babastusin or with a girl. Kaya huwag ka nang magpakalasing next time, okay? She nodded. Akala mo sexy kang maghubad? Biro ko. Hay nako, of course, I have the body to die for. Tumawa kami pareho. Napaupo na lang siya sa sofa na nasa office niya. Dad will gonna kill me. Don't worry, I got your back. Kumindat ako. I am really grateful that I have a best friend like you. Hinila niya ako paupo at niyakap. Maraming salamat po. She even kissed me on my cheeks. So clingy, Amira. Humalakhak ako. Drago naman sa ibang tao. Minsan lang naman pagbigyan mo na ako. Tapos pinaikot niya ang braso niya sa braso ko. Itong batang to, may topak din eh. May sasabihin din ako sa iyo. Tumingin siya sa akin. He's here. You already told me that, but don't tell me. Masusundan na naman ang kambal. Gigilitan talaga kita sa leeg. Tumawa na lang ako. Not gonna happen. But yeah, nagkausap kami ulit kagabi. Para siyang binuhusan ng tubig at dumiretso ng upo. And he was saying the same shit of course. Nagpapanggap na walang alam na hindi niya maintindihan. Kinausap niya ako for an explanation pero I'm done with his game. Bigla namang pumasok sa isip ko ang sinabi ni Carlo. What if pareho lang tayo nga biktima? Pero naisip ko, malabo naman ata yun. Ako lang ang biktima dito without hearing him. Tsaka wala namang magbabago. Tapos na rin, nakamove on ako. And just a little bit but not the love that I have from him. It's always here. Nagtanong si Amira hanggang sa maliwanawan siya and I just told her everything. Back to his here, I said. Carlo ko is also here. Oh my God. Nakita kayo ulit? Nangingning na naman ang mata niya. Yes, he even helped me. Saan naman? Sa pagbubuhat sa'yo. Natigilan siya. You're not bluffing. Nako, alam mo na ang sugdo ng paghanga ko sa taong yan even if I haven't seen her face yet but don't make me hope na totoo ang binuhat niya ko. Hello, that's Carlo Rosico, isang napakatanyag at napaka-successful na ask Mama and Papa then. He even introduced himself sa kanila. For sure naman matatandaan siya ni Papa at Mama. Kumindat ako. Kiana, can you slap me right now? Nananaginip lang ba ako? Epekto ba ito ng Noctar Scotch na ininom ko kagabi? Bakla ka, you're not dreaming. And before I knew, she was screaming like a teenager. Namumula rin pati pisngi niya. At nagluluha ang gilid ng mga singkit niyang mata dahil sa kilig. Binuhat ako ng isang Carlo Rosico. Totoo ba yan? Umiling-iling na lang ako. Baliw na baliw lang te. Paano kaya kapag nakita mo pa sa personal ang lalaking yun? Pero sayang, bakit kasi wrong timing lagi? Hindi ko man lang siya nakita at napasalamatan. Humalakhak lang ako. There's always a right time for that. Sa tingin mo, nasa anniversary na yun ng wine company namin next week? I invited him through a mall just in case. Oo nga no, 28th anniversary na pala ng kumpanya nila Amira at iyon na siguro
ang malaki at magarbong celebration na napuntahan ko na umabot ng 3 days ang pag-celebrate dahil nagpupunta pa sila sa vineyard nila at magsi-celebrate ulit doon. I will tell you kung nandun siya. Ako yung nangangawit sa kakangiti niya ng wagas. Busy ka naman this week, how can I help you? Don't worry, manabi namang tauhan si Dad for that. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay syempre you and your family as well as the twins would be there to celebrate with me, okay? But it's still okay kung hindi naman sila makakapunta. I do understand, baka maboard lang ang mga bata. She smiled. Alright, I just hope that Zaron won't be there, pero imposible. He's a businessman. Invited nga ata yun sa lahat ng parties ng kumpanya dahil his presence would be very much appreciated, and once nagpunta ang isang successful niyang businessman sa event mo, in an instant ay may tuturing na napakamahalaga mo para pahalagan ang oras ng isang Zyron Olivier. Pero pupunta man siya o hindi, sisiguraduhin kong hindi na magkukross ang landas namin.